Sa video na ito, malalaman niyo ang isa zero pinakamahalagang tanong sa customs at immigration na dapat mong malaman bago tumapak sa kahit anong airport. Ang mga tanong na ito ang maaaring magdikta kung madali kang makakadaan, matatagalan ng ilang minuto, o kaya'y hindi payagang sumakay sa flight. Kaya panoorin niyo ito hanggang sa dulo dahil ang inyong matututunan ngayon ay batay sa tunay na karanasan sa airport, aktual na gabay mula sa mga eksperto sa international travel, at totoong aral na sana'y alam na ng libu-libong Pilipinong senior noon pa. Atensyon, mga Pilipinong senior, ang buong video na ito ay ginawa para sa inyo. Kung kayo ay maglalakbay upang bisitahin ang inyong mga anak, magpa-check up sa ibang bansa, magbakasyon, o lumipat ng bansa, maaaring nakaka-stress ang proseso sa immigration. Pero pagkatapos niyong mapanood ang video na ito, makakadaan kayo sa airport ng may kumpiyansa. Malalaman niyo kung ano ang sasabihin, paano maghanda, at paano iwasan ang mga pagkakamali na nagdudulot ng matagal na pagtatanong. Kaya manatili hanggang sa huling segundo. Bago tayo magsimula, i-comment sa ibaba kung saan kayo nanonood. Kung nasa Pilipinas kayo, ilagay ang inyong lungsod o probinsya. Kung nasa ibang bansa, sabihin ang pangalan ng bansa. Personal kong binabasa ang inyong mga komento, at gusto kong malaman kung saan lumalago ang Gintong Sustansya community. Kaya guna ay type ang inyong lokasyon ngayon. At sa buong video na ito, tuwing may maririnig kayong pahayag na sang-ayon kayo, ay type lang ang "Isaya" sa comment section. Nakakatulong ito sa interaksyon ng ating senior community at para ma-recommend ng YouTube ang video na ito sa mas maraming Pilipino na kailangan ang impormasyong ito. Ang inyong "Isaya" ay makakatulong sa ibang senior na maiwasan ang pagka-delay sa airport. Kaya siguraduhing makilahok. Habang nandito kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, Gintong Sustansya. I-like ang video at bigyan ng thumbs up para maipagpatuloy namin ang paggawa ng educational content para sa mga Pilipinong senior. Ang inyong suporta ang nagpapanatili sa channel na ito, at ang inyong mga komento ang gumagabay sa aming susunod na mga paksa. Kaya mag-subscribe na, i-like ang video, at manatiling nakatune. Ngayon, magsimula na tayo. Sa video na ito, hahatiin natin sa 6 malinaw na kabanata. Ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga tanong na tinatanong ng immigration, bakit nila ito tinatanong, at paano makakasagot ng may kumpiyansa ang mga senior nang hindi natatakot o nalilito. Kung kayo ay kinakabahan sa airport, o may kilala kayong na-question ng matindi, aalisin ng video na ito ang inyong takot. Panoorin ng mabuti, makinig ng maingat, at maghanda, dahil ang isa zero tanong na ito ang maaaring humubog sa buong karanasan nyo sa paglalakbay. Bago natin pag-usapan ng eksaktong mga tanong, mahalagang maintindihan muna kung bakit nagtatanong ang immigration officers. Maraming Pilipinong senior ang kinakabahan sa harap ng immigration counter. Iniisip nila, bakit ang dami nilang tanong? Bakit parang pinag-initan ako? Pero ang katotohanan, sinasunod nila ang mahigpit na international guidelines, hindi personal na paghuhusga. Bawat airport sa buong mundo ay sumusunod sa pamantayan ng ACA, International Civil Aviation Organization. Sinusunod din nila ang mga patakaran ng IATA, International Air Transport Association sa pag-assess ng mga pasahero. Maraming taon at milyon-milyong pag-aaral ang ginawa ng mga organisasyong ito, at natuklasan nila na ang maikling serye ng mga tanong ay nakakatulong upang mapanatiling ligtas ang airport, maiwasan ang illegal entry, at protektahan ang mga pasahero, lalo na ang mga senior. Ipinaliwanag ng mga eksperto mula sa IATA na ang mga tanong ay may 4 na pangunahing layunin. Kumpirmahin ang pagkakakilanlan, kailangan tiyakin ng officer na kayo talaga ang may hawak ng passport. Alamin ang layunin ng paglalakbay, turismo, medikal, negosyo, pagbisita sa pamilya, o iba pa. Protektahan kayo mula sa posibleng scam, trafficking, o hindi ligtas na sitwasyon. Siguraduhing susunod kayo sa mga patakaran ng bansang pupuntahan, lalo na sa pinansyal na kakayahan at intensyon na bumalik. Kaya kapag tinanong kayo ng officer, ano ang layunin ng paglalakbay mo, o gaano katagal ang iyong pananatili, hindi nila layunin na pahirapan kayo. Ginagawa nila ito bilang bahagi ng tinatawag ng ACA na Traveler Risk Assessment, na standard na proseso sa mga airport sa Japan, Singapore, Canada, Lithuania, at halos lahat ng pangunahing bansa.
Ang prosesong ito ay para sa lahat, bata man o matanda, pero kadalasan ang mga senior ay mas kinakabahan. Ang magandang balita, ang mga immigration officers ay sanay na humarap sa senior travelers ng may pasensya at respeto. Ayon sa pag-aaral ng Etienne Office on Drugs and Crime, kadalasan ay low risk ang senior travelers sa maraming kategorya. Ibig sabihin, gusto lang ng officer na malinaw ang mga sagot, hindi sila nag-interrogate. Maraming senior ang natatagalan hindi dahil sa officer, kundi dahil sa kulang ang dokumento o hindi malinaw ang sagot. Kaya ang pag-unawa sa dahilan ng pagtatanong ay nagbibigay sa inyo ng kalamangan. Kapag alam ninyo ang bakit, tataas ang kumpiyansa at magiging malinaw ang inyong sagot. Isipin ang mga tanong sa immigration hindi bilang pagsusulit, kundi bilang karaniwang pag-uusap na may layunin. Bawat tanong ay tinitiyak na kayo ay ligtas, handa, at kaya ninyong tapusin ang biyahe ng walang problema. At kung ang sagot ninyo ay tumutugma sa inyong mga dokumento, mabilis at maayos kayong makakadaan sa immigration desk. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, sang-ayon ba kayo na dapat mas maging alam ang mga senior tungkol sa immigration rules bago maglakbay? Kung ay type ang maya sa comment section sa ibaba. Ang inyong sagot ay makakatulong sa channel na ito na maabot ang mas maraming Pilipinong senior na nangangailangan ng gabay. Bago tayo magpatuloy, i-comment muna ang inyong lokasyon kung hindi pa niyo nagagawa. Nakakatulong ito para makakonekta tayo sa mas maraming manonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video. Malaking tulong ito para sa marami pang Pilipino. Ngayon na malinaw na sa inyo kung bakit nagtatanong ang immigration, lumipat tayo sa Kabanata 2, kung saan sisimulan natin sa pinakaunang tanong na halos lahat ay tinatanong sa airport. Ang pinakaunang tanong na halos maririnig ng bawat biyahero, bata man, senior, o madalas maglakbay ay ito, ano po ang layunin ng inyong paglalakbay? Maaaring mukhang simple ang tanong na ito, pero ayon sa mga international travel experts mula sa DEA, Customs and Border Protection, Liwi Border Force, at IBE, ang unang tanong na ito ang isa sa pinakamahalaga. Dito nagsisimula ang direksyon ng buong interview. Sa pamamagitan ng malinaw ninyong sagot sa layunin, mabilis na matutukoy ng officer kung ano-anong follow-up questions ang kailangan nilang itanong, ilang dokumento ang kailangan nilang tingnan, at kung tugma ba ang inyong sagot sa impormasyon sa inyong passport at ticket. Ipinaliwanag ng mga eksperto na may 3 bagay lang na gusto malaman ng immigration officer sa tanong na ito. Ang inyong intensyon sa paglalakbay. Makumpirma na legal ang inyong pagpasok sa bansa. Siguraduhing alam ninyo kung ano ang gagawin niyo pagdating sa inyong destinasyon. Kung layunin niyo ay turismo, inaasahan ng officer na tugma ang inyong sagot at dokumento. Kung layunin ay bumisita sa pamilya, dapat tugma sa detalye ng host. Kung layunin ay medikal, maaaring itanong ang tungkol sa inyong appointment o ospital. At kung kayo ay retirado at simpleng bumibisita lang, ayos lang iyon, basta malinaw ninyong ipaliwanag. Para sa mga senior, karaniwang problema ang pagbibigay ng sagot na masyadong mahaba o masyadong maikli. Ang iba ay kinakabahan at nagsasalaysay ng buong buhay nila. Ang iba naman ay masyadong vague, tulad ng, basta magbabakasyon lang po. I'm just going somewhere. Tandaan, kalakasan nyo ang pagiging malinaw. Ipinapayo ng mga international travel trainers na panatilihing simple, diretsyo, at tugma sa inyong dokumento ang sagot. Sa halip na mahahabang talata, narito ang mga ideal na maikling sagot. Bumisita po ako sa anak ko sa loob ng 2 linggo. Turista po ako sa loob ng 10 araw. Pupunta po ako sa appointment sa ospital. Dadalo po ako sa isang family event at babalik pagkatapos nito. Ang mga sagot na ito ay kumpleto at madaling beripikahin ng officer. Binibigyang diin ng mga eksperto na hindi layunin ng tanong na ito na lituhin o kahiyahin kayo. Layunin lamang nitong malaman ang kategorya ninyo bilang biyahero. Bawat kategorya ay may sariling patakaran, at nakakatulong ang malinaw na layunin para ma-check ng officer ang tamang dokumento. Halimbawa, ang turista ay karaniwang kailangan ng return ticket at hotel booking. Ang bumibisita sa pamilya ay dapat alam ang address ng kamag-anak. Ang pupunta para sa medical ay dapat alam ang pangalan ng klinika o ospital.
Ang retirado gamit ang pensyon ay dapat alam ang mga petsa ng biyahe at lugar na tutuluyan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pilipinong senior ay sagot na hindi tugma sa dokumento. Kung ang layunin ay tourism pero iba ang ipinapakita sa dokumento, magtatanong pa ang officer. Kaya mahalagang malinaw at tugma sa dokumento ang inyong sagot. Iwasan din ang sobrang emosyonal o walang katiyakan na sagot tulad ng "Hindi ko po alam. Depende po sa anak ko. Titignan ko po pagdating ko." Ang kawalan ng katiyakan ay nagpapakita na hindi kayo handa at maaaring magdulot ng mas mahabang pagtatanong. Bago pumunta sa airport, praktisin ang inyong layunin. Sabihin ng malakas, tandaan, at siguraduhin tugma ito sa ticket, hotel, itinerary, o liham mula sa pamilya sa ibang bansa. Ngayon, tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba, dapat ba lahat ng biyahero ay praktisin ang kanilang layunin bago pumunta sa immigration? Kung sang-ayon, ay type ang maya sa comment section. Malalaman ng ibang senior kung gaano kahalaga ang paghahanda. At kung hindi pa, sabihin din sa amin kung saan kayo nanonood. Nakakatulong ito para maabot natin ang mas maraming senior sa iba't ibang bansa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya at i-like ang video bago tayo magpatuloy. Ang inyong suporta ang nagpapatuloy sa paggawa ng mga videos na protektado at edukasyonal para sa mga Pilipinong senior. Ngayon na naiintindihan nyo ang unang tanong at kung bakit ito napakahalaga, lumipat tayo sa susunod na hanay ng mga tanong sa Kabanata 3. Ngayon, pag-usapan natin ang susunod na set ng mga tanong na halos palaging tinatanong sa airport. Maaaring mukhang simple ang mga tanong na ito, pero ginagamit ng mga immigration officer upang siguraduhin na tugma ang inyong kwento at handa kayo sa biyahe. Ayon sa travel analysts ng International Air Transport Association at European Border Management Guidelines, nakakatulong ang mga tanong na ito para maintindihan ng officer ang timeline ng inyong biyahe, lugar na tutuluyan, at mga kasama. Bahagi ito ng tinatawag nilang travel profile. Una sa tanong sa kabanatang ito. Gaano katagal po ang inyong pananatili? Mahalaga ang tanong na ito dahil bawat bansa ay may maximum na allowed days para sa mga biyahero. Halimbawa, maraming bansa ang nagbibigay ng 30 araw, ang iba 90 araw, at may ilan na iba depende sa layunin. Sa pagsagot, tinitingnan ng officer kung tugma ang inyong pananatili sa return ticket. Pinakamainam na sagot, diretsyo at tiyak. Kung ang return flight ay 12 araw pagkatapos, sabihin, mananatili po ako ng 12 araw. Kung 2 linggo, sabihin, 2 linggo po. Kung eksaktong 30 araw, sabihin, 30 araw po. Ipinapakita nito na alam ninyo ang travel plan at tugma ito sa dokumento. Maraming senior ang nagkakamali sa pagsabi ng "Depende po sa anak ko. Bahala na po. Siguro 1 month maybe more." Kapag hindi tugma sa ticket, magtatanong pa ang officer. Kaya laging ibigay ang eksaktong haba ng pananatili na nakaprint sa booking. Susunod na tanong. Saan po kayo titira? Ayon sa VA Home Office at Singapore Lay Travel Guidelines, laging chine-check ng officer ang place of stay. Layunin nito, tiyakin na may ligtas at lehitimong destinasyon ang biyahero. Mahalaga ito lalo na sa mga senior upang masigurong may suporta, ligtas na tuluyan, at accessible. Dapat kasama sa sagot ang pangalan ng hotel o kumpletong address ng bahay ng inyong tutuluyan. Halimbawa, mananatili po ako sa Via Hotel, nasa ganitong address. Mananatili po ako sa bahay ng anak ko sa ganitong address. Kung sa pamilya kayo titira, magandang tandaan ang pangalan ng kamag-anak at address. Hindi kailangan kabisaduhin ang buong street name kung mahaba, pero dapat malaman ang lungsod, bahay, o building. Naiintindihan ng immigration na minsan mahirap tandaan ng seniors ang detalye, kaya pinapayuhan na magdala ng maliit na note o ipakita ang address sa phone kung kailangan. Ayos lang iyon. Tanong ko sa inyo, nakakalimutan nyo ba paminsan-minsan ang eksaktong address ng pamilya sa ibang bansa? Kung, ay type ang maya sa comments. Maraming senior ang makaka-relate at makikita nila na hindi sila nag-iisa. Susunod na tanong. Sino ang kasama ninyo sa paglalakbay? Ang tanong na ito ay galing sa Global Safety Procedures.
Gusto malaman ng bansa kung nag-iisa kayo, may kasama bang senior, asawa, o pamilya. Mahalaga ito lalo na sa senior travelers upang matiyak na may suporta sa biyahe. Pinakamainam na sagot. Nag-iisa po ako sa paglalakbay. Kasama ko po ang aking asawa. Kasama ko po ang aking kapatid. Kasama ko po ang aking mga anak. Walang kailangan na mahahabang paliwanag. Simple at malinaw lang. Kung kasama ang pamilya na hindi senior, maaari pang tanungin. Sila ba ang inyong mga anak? Ano po ang relasyon nyo? Normal lamang ang mga verification questions na ito. Ayon sa VN study sa Safe Mobility for Older Adults, mas magaan ang questioning sa immigration para sa senior dahil itinuturing silang low-risk travelers. Pero ang malabo o hindi malinaw na sagot ay maaaring magdulot ng misunderstanding. Kaya ang tamang pagsagot sa tatlong tanong na ito, haba ng pananatili, tutuluyan, at kasama ay makakatulong sa mabilis at maayos na pagdaan sa immigration. Bago tayo magpatuloy, kung may natutunan kayo hanggang ngayon, i-comment ang I'm learning sa comment section. Ang bawat laya at comment ay nakakatulong sa mas maraming Pilipinong senior na madiscover ang videos na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon ang tamang panahon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, ay click ang like button, at manatili sa akin dahil ang susunod na kabanata ay tungkol sa mga pinakasensitibong tanong sa immigration, tungkol sa pera, trabaho, at intensyon na bumalik. Napakahalaga ng mga tanong na ito, lalo na sa mga senior. Tuloy tayo sa Kabanata 4. Ngayon, lilipat tayo sa isa sa pinakasensitibong bahagi ng immigration screening, ang mga tanong tungkol sa pera, pinagkukunan ng kita, at ang inyong intensyon na bumalik sa Pilipinas. Maraming Pilipinong senior ang kinakabahan sa mga tanong na ito, pero kapag naintindihan nyo ang dahilan sa likod ng mga ito, masasagot ninyo ng may kumpiyansa at kalmadong damdamin. Ang susunod na tanong na madalas itanong ng immigration ay, may sapat po ba kayong pera para sa inyong biyahe? Tandaan, hindi layunin ng tanong na ito na kahiyahin kayo. Halos lahat ng bansa sa mundo, lalo na sa Europe, Middle East, at North America, ay sumusunod sa tinatawag na Financial Sufficiency Rule. Ang patakarang ito ay mula sa mga guidelines ng IE at border policies ng mga bansa tulad ng Japan, Canada, Liwe, at Schengen region. Ang layunin ay simple, tiyakin na bawat biyahero ay may kakayahang tustusan ang sarili habang nasa bansa at hindi mahihirapang pinansyal. Ang mga senior ay binibigyan ng konsiderasyon dahil marami ang retirado o sinusuportahan ng kanilang mga anak sa ibang bansa. Kaya ang pinakamainam na sagot ay may kumpiyansa at tapat. Maaaring sabihin, may sapat po akong pera at ipakita ang inyong pera o dokumento. Maaaring ipakita cash, real cards, bank statements, credit cards, dokumento ng pension, o sulat ng sponsor mula sa inyong anak. Kung ang anak sa ibang bansa ang magbabayad sa inyong gastusin, sabihin lang, ang anak ko ang sponsor ko, at ipakita ang sulat ng sponsor o patunay ng relasyon. Naiintindihan ng immigration officers na tumutulong ang mga pamilyang Pilipino sa isa't isa, karaniwan at tanggap na ito. Isa pang binibigyang diin ng mga eksperto, hindi kailangan ng sobrang dami ng cash. Ang kailangan lang ay makatwirang pondo para sa inyong pananatili. Para sa seniors na nagbibiyahe ng panandalian, kombinasyon ng lease cards, bank statements, at sponsor support ay sapat na. Tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba, dapat laging may patunay ng financial support ang mga senior kapag nagbibiyahe? Kung, ay type ang maya sa comments. Nakakatulong ang inyong komento sa ibang senior na maghanda ng maayos. Ang susunod na tanong ng immigration ay, ano po ang hanapbuhay nyo? Ang tanong na ito ay bahagi ng tinatawag nilang T-back verification. Layunin nito na maintindihan ang inyong koneksyon sa Pilipinas, ang pinagkukunan ng kita, pensyon, negosyo, o suporta na natatanggap ninyo. Para sa mga senior, pinakasimple ang pinakamainam na sagot. Retirado po ako. Tumanggap po ako ng pensyon. Sinuportahan po ako ng aking mga anak. Ako po ay housewife, pero ang anak ko po ang nag-sponsor sa aking biyahe. Ganap na valid ang mga sagot na ito. Hindi inaasahan ng immigration officers na nagtatrabaho pa ang mga senior.
Ang gusto lang nila ay malinaw na paliwanag paano kayo nakakapagbiyahe at sino ang nagpopondo sa inyong biyahe. Ayon sa mga eksperto, consistency ang susi. Ang anumang sabihin nyo ay dapat tugma sa inyong dokumento. Kung sabihin nyong retirado kayo pero may business name sa bank record, maaaring magtanong pa ang officer. Kaya laging malinaw at simple ang paliwanag. Ang susunod na tanong ay napakahalaga. Kailan po kayo babalik sa Pilipinas? Isa ito sa pangunahing tanong na tumutukoy kung naniniwala ang officer na susunod kayo sa patakaran ng bansang pupuntahan. Bawat bansa ay may malinaw na pulisya tungkol sa overstaying, kaya tinitingnan ng officer kung tugma ang return date sa inyong return ticket. Pinakamainam na sagot, laging eksakto. Babalik po ako sa Enero 12. Ang return flight ko ay nakabook sa susunod na buwan. Mananatili po ako ng 14 na araw lamang. Ayon sa mga eksperto mula sa VV Border Force at LIA-CA, ang malinaw na return plan ay nagpapakita ng responsibilidad at katapatan. Ipinapakita rin nito na naintindihan nyo ang haba ng visa o allowed stay. Maraming senior ang nagkakamali sa pagsabi ng, "Hindi pa po ako sigurado. Depende po sa anak ko. We'll decide later." Ang ganitong kawalan ng katiyakan ay nagdudulot ng mas maraming tanong dahil para bang wala kayong malinaw na plano. Kaya laging suriin ang return ticket bago pumunta sa immigration at tandaan ang petsa. Kung makakalimot, ayos lang na mag-check sa phone o itinerary ng maayos. Pinapayagan ng immigration ang mga senior na gawin ito. Tanong ko ulit, nakatagpo na ba kayo ng sitwasyon na nakalimutan ang return date sa airport? Kung ay type ang maya sa comment section. Nakakatulong ang inyong komento sa ibang senior para mas maging handa. Bago tayo lumipat sa susunod na kabanata, paalalahanan ko kayong mag-subscribe sa gintong sustansya at i-like ang video. Ang inyong suporta ang nagpapahintulot sa amin na gumawa ng mas maraming videos na gabay at proteksyon para sa mga Pilipinong senior. At kung hindi pa nyo na-comment ang inyong lokasyon, gawin nyo ito, gusto kong malaman kung saan nanonood ang ating mga viewers. Ngayon na natalakay na natin ang pera, hanap buhay, at return plan, lumipat tayo sa Kabanata 5, ang huling set ng mga tanong sa immigration tungkol sa dokumento, bagahe, at mga bagay na maaaring magdulot ng problema kung hindi maipahayag ng maayos. Tanong 1-0, may dala po ba kayong ideklara? Pag-unawa sa deklarasyon para maiwasan ang multa, delay o pagkumpiska. Ngayon, papasok na tayo sa pina-final at pinakamahalagang bahagi ng biyahe na ito, ang declaration section. Maraming biyahero, lalo na ang mga senior, ang nalilito o kinakabahan kapag narinig nila ang tanong na ito. May dala po ba kayong ideklara? Sa simpleng salita, tinatanong ng customs officer kung may dala kayo papasok sa bansa na kailangan ng espesyal na pag-uulat tulad ng malaking halaga ng pera, pagkain, gamot, mamahaling gadgets, items para sa resale, restricted items, items na may duty tax. Kung nanonood pa kayo sa puntong ito, i-comment ang "is still watching" para malaman kung marami kayong natutunan ngayon. Bakit tanong ng customs ang ito? Ayon sa pag-aaral ng mga border control experts tulad ni E. Thomas Pietzkman mula sa United Nations Drug & Crime Research Team, ang declaration checks ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang mapigilan ang pagpasok ng iligal na produkto, delikadong pagkain, at hindi ideklarang pera. Ang mga tanong na ito ay hindi para takutin kayo, layunin nito ay protektahan ang bansa at mga pasahero. Sinasabi rin ng mga eksperto mula sa International Civil Aviation Organization, IATA, na ang declaration system ay tumutulong sa mga officers na matukoy ang mga bagay na maaaring panganib sa kalusugan, seguridad o ekonomiya. Kaya kapag tinanong ang tanong na ito ay routine requirement, hindi paratang. Kung sang-ayon kayo na importante ang seguridad, ay type ang "yes, security is important" sa comment section. Ano ang dapat ideklara, senior? Pansinin. Pakinggan mabuti dahil dito madalas nagkakamali ang mga biyahero. Kung sang-ayon kayo na dapat ituro ito sa paaralan, ay comment ang "teach this in schools." Pera na lampas sa limit. Karamihan ng bansa ay nagpapahintulot ng hanggang isang tiyak na limit, halimbawa US$1,000 o katumbas nito.
Kung lampas kayo, dapat ideklara. Ang pagdeklara hindi iligal, ang pagtatago ang problema. Pagkain. Maraming Pilipinong senior ang nagdadala ng tuyo, manggang hinog, chicharon, tocino, longganisa, o homemade goods. Hindi lahat ng bansa pinapayagan ito. Kailangan ideklara ang ilan dahil sa agricultural rules. Kung madalas kayong magdala ng pagkain sa biyahe, i-comment ang yes, I bring food. Prescription medicines. Kung nagdadala ng maintenance medicines, vitamins, o herbal supplements, lalo na sa malaking dami, mas ligtas na ideklara. May ilang bansa na pinapayagan lang ang 30-day personal use supply kung hindi ideklarado. Gadgets at electronics. Kung may dalang mamahaling kamera, laptop, o maraming phones, maaaring kailanganin ideklara depende sa halaga. Items para sa negosyo o resale. Gusto ng customs na pigilan ang iligal na pagbebenta ng walang buwis, kaya anumang mukhang bulk goods ay dapat ideklara. Paano sagutin ng tama ang tanong? Ganito ang tamang paraan. Officer, may dala po ba kayong ideklara? Sagot ninyo. May dala po akong pagkain at gamot na may reseta. Oh. Wala po, wala akong ideklara. Maging tapat. Simple at diretso. Binibigyang diin ng mga eksperto mula sa World Customs Organization, BSE, na ang katapatan ang pinakamabilis na paraan para makadaan sa border. Kapag nagdeklara, hindi kayo pinaparusahan. Tinitignan lang nila ang inyong items at pinapayagan kayong dumaan. Ang problema ay nangyayari lamang kapag may itinagong bagay. Kung sang-ayon kayo na ang katapatan ay nagpapadali sa biyahe, i-comment ang e-honesty helps. Ano ang mangyayari kapag nagdeklara kayo? Maraming senior ang iniisip na kapag nagdeklara, problema na agad, hindi. Sa karamihan ng kaso, time check ang item. Pinapayagan ito. Sinistamp ang form. Dumaraan kayo ng walang delay. Minsan, maaaring hilingin na magbayad ng maliit na tax, pero kung taxable lang ang item. Kung gusto ninyo ng full video tungkol sa taxable items sa bawat bansa, ay comment ang "Make that video". Ano ang mangyayari kapag hindi nagdeklara? Paalala, ito ay pang-edukasyon, hindi legal advice. Kung hindi ninyo ideklara ang required items, maaaring gawin ng customs. I confiscate ang items. I-delay kayo. Magbigay ng multa depende sa lokal na batas. Ayon kay travel expert Prof. Jeffrey Boccaccio, 70% ng traveler delays ay dahil sa hindi ideklarang pagkain at sobra sa limit na cash. Kaya ang deklarasyon ay nagbibigay proteksyon laban sa stress. Kung gusto niyo na maging stress-free ang inyong susunod na biyahe, i-thumbs up ang video na ito ngayon. Mabilis na paalala para sa senior. Bago lumabas sa airport, double-check ang declaration form. Suriin ang inyong gamot, pasado ba sa limit? Suriin ang pagkain, pinapayagan ba sa destination? Laging itago ang resibo ng gadgets. Panatilihin ang cash sa ilalim ng declaration threshold o ideklara ito. Kung pinapahalagahan nyo ang ganitong paalala, ay type ang e-reminders help sa comments. Huling paanyaya. Bago natin tapusin ang kabanata at ang buong video, gusto kong malaman. Saan po kayo nanonood? I-comment ang inyong lungsod o bansa sa ibaba. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya, i-like ang video, at i-share sa kaibigan o kamag-anak na malapit ng magbiyahe.